Bakit nga ba hindi pwedeng gamitin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7 bilang basehan sa pagkakaloob natin ng ating tithes and offerings sa ating local church? Buksan po natin ang ating Biblia. 2 Corinthians chapter 9 MBB tag o Magandang Balita version. Mapapansin po natin, tulong sa mga kapatid na nangangailangan ang title. So, buksan natin at basahin. Tingnan ang verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, marami o ilan sa mga tagapagturo ng Biblia ay ito po ang ginagamit na basihan nila sa kanilang turo para sabihin na hindi na po inuutos ng Diyos na tayo po ay magbigay ng tithes o 10% minimum sa ating local church. Dahil katulad po ng sabi dito, bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ibig sabihin, depende na sa'yo kung ilang percent. Hindi na 10%, pwede mong taasan, pwede mong mas babaan ang 10% minimum na ibibigay mo sa church. Ito ba ay tamang basihan at tamang interpretasyon ba na ito na ang dapat gamitin na basihan sa New Testament para sa pagkakaloob sa ating local church? Ang sikreto po para maunawaan ang bawat text, verse sa Biblia ay dapat po basahin ang mga previous verses at tingnan po yung context kung tawagin po yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po ba dito ay tungkol sa pagkakaloob sa templo o sa local church? O ito pong title, tulong sa mga kapatid na nangangailangan? Basahin po natin ang verse 1 ng 2 Corinthians chapter 9. Hindi na kailangan sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. So ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. So verse 2, alam kong handa na kayong tumulong, kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko ay handa na kayong mga taga-Akaya noon pang nakaraang taon, dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Verse 3, kaya pinapupunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo, at nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Verse 4, kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Verse 5, kaya pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo, sa gayon makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So napansin po natin, ang pinag-uusapan po ay tulong sa mga kapatid na nangangailangan. So merong mga mahihirap o nangangailangan nga ng suporta ng mga kapatiran. So ito pala po, ang pinag-uusapan dito ay hindi tungkol sa pagbibigay o kung paano tayo magbigay sa ating local church, kundi kung paano tayo magbigay ng tulong sa mga kapatiran natin na nangangailangan. So hindi siya pwedeng gamitin basihan, kasi kung gagamitin natin itong basihan sa pagbibigay sa ating local church ay sigurado mas bababaan natin sa 10% kung ano lang ang ating ipinasya. Kagaya po ng sinabi dito, pwedeng 5% na lang, 1%. So mali po ang interpretasyon na yon, makikita natin. Dahil ito po ay, ang context, ulitin natin, ay tungkol nga sa tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Doon natin siya gagamitin, yung depende na lang sa pasya ng puso natin, na maluwag sa loob natin ang pagtulong, pera ang itutulong kung magkano ang ibibigay natin. Pero po, hindi po dito napatunayan na inaalis na po o hindi na tinuturo ng Panginoong Hesus
Sa New Testament, ang pagbibigay natin ng tithes and offerings sa local church. So yun po ang isa sa pinakasekreto para mabilis po natin maunawaan at magkaroon ng tamang interpretasyon sa bawat text ng Biblia.